Really sorry ha. Wala na raw talaga silang opening para sa usherettes eh. Pero we have another opening. Hindi ba ikaw yung kaibigan ni Aidan? Apply ka ng usher. Trabaho ng janitor, hindi mo kaya? Okay ka lang ba? Hindi kaya ikaw yung may kasalanan nito? Ako pala si Ella, isa sa mga ushers dito. Ako naman si Pyra, janitress. Last I checked, hindi kasama sa trabaho mo ang tumunganga. Ang gaganda ko kasi nila eh. Para silang mga artista. Gaga, hindi artista yan. Si Madam B yan. Madam B? Siya po yung boss natin? Where's Cindy? She's supposed to be here by now. Bakit ka kasi nakaharang dyan? Hindi yan tambayan! Stupid janitress. Let's go. Madam B! Yung shawl, Madam. Madam B, yung shawl niyo po. Naiwan niya yung shawl niya. Uy, anak. Ano yung ginagawa mo? Ako na yan. Okay lang to, Nay. Shawl lang naman to eh. Shawl. Bumili ka na shawl? Ano yung mga shawl? Hindi, Nay. Hindi akin to. Kay Madam B to. Nahulog kasi, tapos natapak-tapakan pa ng tao. Kaya, ibabalik ko to ng malinis sa kanya. Sino naman si Madam B? Yung asawa daw po nung isa sa board member ng MACC eh. Tsaka, Nay, ano ba? Sa dinami-dami ng tao doon, yung mukha niya lang yung naaalala ko. Tapos, bukod sa pagiging maganda niya, may kakaiba sa kanya eh. Parang hindi ko maipaliwanag. Tapos, bait-bait niya pa. Tapos sabi ni Ena, kahit mayaman siya, ay down to earth. Hindi kagaya ng iba dong guest. Ang susuplada. Yung isa nga kanina, tinarayan ako eh. Ako, anak, hindi ko naman nilalahat. Pero maraming mayayaman na iba talaga yung ugali. Siguro kasi may pera sila, kaya pakiramdam nila, pwede nga gawin ang kahit na anong gusto nila. Lalong-lalo na sa mga hindi nila katulad. Kaya anak, kung ganyan din naman ang mga makakahalubilo mong mga tao, isa lang mapapayo ko sa'yo, ha? Haba-habaan mo yung pasensya mo, ha? Pigilan mo yung sarili mong mainis at magalit. Hindi, Nay. Tsaka wala naman sa akin yun eh. Kahit ano pang sabihin nila, chillax lang ako. Tsaka yung pinangako ko sa inyo, kokontrolin ko na po yung galit ko. Yan naman. Tama yan. Dapat ang iisipin mo na lang yung mga taong nagpapangiti sa'yo at hindi yung mga taong nagbibigay sa'yo ng stress. Ha? Opo. Halika na. Pasok na tayo. Oh. Ano siya? Sige. Halika na. Hi! So, how's the show? The event was a success. Talagang magaling maghatak ng tao tong si Tito eh. Well, congratulations, Tito. Sorry, hindi ako nakapanood. Alam mo naman, medyo busy ako dahil ako nang pinapamahala ni Papa ng naiwan niya negosyo. Okay lang. Kayang-kaya mo naman yan, ikaw pa. Tsaka may next time pa naman eh. Pag kailangan mo ng ticket, sabihin mo lang sa akin, bibigyan kita. Thanks. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Of course, Tita. Mom and I are practically singing throughout the concert. Sa'yo nasanay ka na talaga sa ganitong lifestyle, no? Well, kung sa bagay, masarap naman talaga ang buhay. Biruin mo, magandang bahay, expensive clothes. Lalo na kung hindi mo pinaghirapan. At alam mo naman na busy si Barbara sa charity works niya. And besides, mas gugustuhin kong nandito siya sa bahay para mas naalagaan niya kami ni Cindy. Well, kung sa bagay, tsaka wala nga pala siyang experience, no? So malamang kahit sekretarya, hindi siya pumasa. Tita, Mom doesn't really have to work. We're rich naman eh. And besides, I really love having Mom in the house. Cindy? Yes, Ma. Yung shawl ko. Okay, Ma'am. Kanina hawak mo lang. Naku, baka naiwan sa MACC. Oh, well, which one? Anong shawl yung bigay sa'yo ni Cindy? Oo, ate. Ano ba naman yan? O, hindi ba mahal yun? Sana kasi next time, nag-iingat ka. No, it's all right, Ma. I can always give you another one. Di ba, Barbara? Papahanap ko na lang, baka nandun lang yun. I hope kung sino man ang nakakuha nun, sana maibalik niya agad sa akin. Kung alam lang niya, it came from the sweetest daughter in the world.
magpapahinga na kami, ha? Good night. Good night. Good night, Cindy. Good night. Dad, si ate. Okay po. Alam mo, Brad, I still find it amazing na talagang close na close yung anak mo kay Barbara, no? Hindi ko naisip na magiging ganyan sila. Alam mo, nung namatay si Lorna dati, hindi ko akalain na matatanggap ni Barbara ang ako sa ibang babae. Pero, di ba sila ngayon? Eh, minsan nga, mas close pa silang dalawa kaysa sa amin ni Cindy. Well, at least may nagawa siyang tama kahit isang bagay. Na doon man lang mapakinabahangan natin siya, no? Eh, baka naman kasi naalala niya kay Cindy yung anak niya. Halos kasing age na kasi ni Cindy yun kung di lang nawala. Namatay, tito. Namatay ang batang yan. At kailangan pa ba natin pag-usapan ngayon yan? Wala nang batang yan at hindi na babalik dito kahit kailan. Oh, Nang, aga mo yata ngayon. Tapos na kasi yung klase ko, tsaka ayokong ma-traffic, baka ma-late pa ako, pagalitan pa ako ni Monster News. Oo nga. Ay, magbasa-basa ka na muna. Uy, Pyra, si Madam B, oh. Oo nga, no. Ganda niya, no? In fairness sa kanya, hindi talaga nagbago yung beauty niya. Kailan kaya siya ulit babalik dito? Gusto ko kasi ibalik yung shawl niya, eh. Ibigay mo na lang dun sa lost and found section. Pero, gusto kong ako mismo ang magbalik sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, eh. Pero alam mo yun, gusto ko siyang makilala. Ganyan, Anna, mabuti naman nandito ka na pala. Halika na, sumama ka sa akin sa conference room at parating na sila Mr. Del Fierro and Madam B. Gusto ko ikaw mag-assist sa akin. Yes, ma'am, at your service. Sige na, yun yung monster. Ay, nandito si Madam B. Papaayos ko yung proposal para sa fundraising ng gusto ko. Ay, Madam B. Madam B. Madam B. Madam B. Teka. Sandali lang. Nakasign ka ba sa loob? Bakit papasok-pasok ka? Madam B, Madam B. Ha? Ay, kakausapin ko lang naman po sandali si Madam B. May business ka kay Madam B. FYI, si Madam B ay isang bising-bising tao. Ha? Kaya kung ako sa'yo, huwag mo siyang iistorbohin. Yung trabaho masikasuhin mo. Naglinis ka na ba ng buong labi? Nakita mo hindi? Sandali ko lang pong kakausapin si Madam B. Ang sabi ko, ako ang susundin mo. Pag sinabi ko, yun ang gagawin mo. Kundi masisisante ka. Pero sandali lang po talaga, Ma'am Talagang Rose. kukulitin pa ako eh. Get back to work! Hi, Pyra. How are you? Uy, huwag ka masyado mag-e-effort dyan, ha? Baka mamaya lumaki muscles mo. Maging magkamukha tayo. Okay lang po ako, Sir Aidan. Alam niyo naman pong kayang-kaya ko itong trabaho ko. Anyway, chinika ko na si Miss Luz. Sabi ko, pag nagkaroon uli ng opening bilang usherette, ikaw na yon. Basta, huwag ka lang maiinip, ha? Ay, okay lang po sa akin kahit matagal. Basta may trabaho po, okay lang sa akin. Oo, kaya
love kita eh. Positive thinking kung positive thinking. You go, girl. Uy, teka muna. Ikaw ba, tumutugtog ka pa rin? Sir Aidan, wala na po kasi masyadong oras eh. Ay, nako. Yan ang bibigyan mo lagi ng time. Sayang naman yung binigay ko sa yung gitara. Tsaka sayang ang talent mo. Malay mo, pagtagal-tagal, ikaw na nagpe-perform dito sa teatro. Tapos ikaw na pinapalakpakan. Ay, winner! Ay, thank you po, sir. Pangako po, hindi ko po kakalimutan ng pagtugtog. Pati na rin po yung lahat ng tinuro niyo sa akin. Sige, alis na ako. Baka dumating na naman yung monster. Apo, sige po. Yung next show natin, gusto ko sanang gawing fundraising project. Pwede rin nating mahalan yung tickets. Total, for a good cause naman to. Since may beneficiary tayo, right? Sige. Sino ba ang gusto mong beneficiary? Mommy's thinking about the baby sa ICU ng PGH Nino. Marami talaga mga batang hindi kayang tustusan na magulang yung mga gastos sa ospital. I can just imagine what they're going through. I mean, the thought that they might lose their child. Masakit talaga sa magulang mawala ng anak. Na-comatose ka sa sobrang daming dugong nawala sa'yo. Saan yung anak ko? Saan dito yung baby ko? Sorry, Barbara, pero baby didn't make it. Excuse me. Barbara, are you okay? I'm okay. I'll take care of it, Dad. Ma? Are you okay? Yes, I'll just go to the washroom. You want me to go with you? Hindi na, hawakan mo na itong bag ko. Okay. I'll be back. Aalagaan kita. Hindi kita paiiyakin. Mahal na mahal kita. Nasunog ang perya kagabi. Eto na lang ang nakuha nila. Ito na lang kasi ang alaalang iniwan sa akin ni Ramon. Kaya itong batang to, mamahalin ko talaga ng sobra-sobra. Deep na. Baby didn't make it. Ang baby ko, hindi ko man lang siya nayakap mo na halikan. Alam mo, Brad, halatang apektado pa rin si Barbara sa pagkawala ng anak niya. Ilang taon na naman yung lumilipas, di ba? Pero hanggang ngayon, nalulungkot pa rin siya tungkol sa anak niyang namatay.
Kaya nga ayaw kong pupunta sa ospital eh, dahil ganyan siya eh. Ayaw naman magpapigil. Pero, on the other hand, gumagaang naman yung loob niya pagka nagtutulungan niya yung mga baby dun sa ospital. Kung alam lang niya na buhay pa ang anak niya. Shh! Ano ba? Hindi niya pwedeng malaman, ha? Hindi niya pwedeng malaman na abo ng sigarilyo lang ang iniiyakan niya sa sementeryo. Hello, Ma. Cindy, anak. Pasensya ka na, pero kailangan ko yung bag ko. Pakidala na lang dito sa CR. Ay, yes, pumunta na po ako dyan. Sige po. Bye. Naninigarilyo pala siya. Ay, may apoy! Hala! Buti na lang hindi kumalat. Ma, I'll just call that. Mami! Madam B! Mami! Daddy! Daddy! Si Mami! Ano nangyari? Barbara! Ano nangyari sa'yo? Barbara! Umupo ka dito. May masakit ho ba sa inyo? Dali, tatawag ako ambulansya. Sige. Ikaw? Don't tell me ikaw may gawa nito. Sorry po. Anong sorry? Tingnan mo na nangyari sa mami ko. Stupid. Cindy. No, Ma. Siya ang dahilan kung bakit ka nadulas. Pasensya na ho talaga. Hindi ko sinasadya. Eh, may papatayin lang ho ako sandali dun eh. Kung may nangyaring masama sa mami ko, humanda ka. Ano? Titingnan mo na lang yan? Linisin mo. Opo. Mami? Madam! I'm so sorry. I'm so sorry. Tanda lang, ha? I'm so sorry, Madam! Madam?
si Miss Maldita sa'yo. Anak pala ni Madam Dulon, no? Hindi halata, ha? Yung nanay, malaanghel ang mukha, pero yung anak, may sungay. Kung magalit sa'yo, kala mo naman, nakapatay ka ng tao. Eh na, hindi ko naman masisisi kung ganun yung naging reaction ni Ma'am Cindy. Eh kung sa nanay ko nga nangyari yun, baka ganun din yung naging reaction ko. Eh na, malpak na naman ako. Tyra, alam ko naman na hindi mo sinasadya yun. So, okay naman. Kahit na, Ena, nahulog pa rin si Madam B dahil sa kapabayaan ko. Eh, ayoko nga makasakit ng tao eh. Pero ayan, may naksidente na naman ako. Sana okay lang siya, ano? Mamaya, nabalian na yun ng buto. Huwag ka muna mag-isip o mag-alala, okay? Mukhang okay lang naman talaga si Madam B eh. So, huwag ka nang mag-alala, okay? Okay lang yun. As you can see, okay naman yung x-ray mo. Wala kang injury. I can discharge you right away. Sabi ko naman kasi sa inyo, okay lang ako. Hindi ko naman kailangan na magpa-doktor eh. You can take painkillers if you want. Sigurado na ba kayo dyan, Doc? Kasi baka grabe yung pagkabagok sa ulo. According to your laboratories and x-rays, mukhang okay ka naman. If ever nagkaroon ka ng projectile vomiting, visit mo lang ako ASAP. Kasi ko lang yung discharge papers ninyo. Sige pa, Doc. Thank you. Bababa na rin muna ako kasi kasuin ko yung bill. Barbara, sigurado ka bang okay ka lang? Okay lang ako. I told you, Mom. That girl is so stupid talaga. Ay, nung una siya yung nakaharang sa daan. Tapos ngayon, pati ba naman yung mga gamit niya nakaharang rin? Ay, hindi ba talaga siya nag-iisip? Cindy, hindi ko na nagugustuhan yung sinasabi mo, ha? Okay lang ako. Maed lang po, medyo masakit, pero kaya ko naman eh. So relax. Nakakainis kasi siya eh. Parating na si Sir Tito. The show will go on tonight as scheduled. Ngayon, ayoko magkaroon ng aksidente katulad ng nangyari. At ayoko na maulit yan kahit kailan. So please, take care of our guests. You understand? Yes, ma'am. Sige na, maghanda na kayo. Excuse me. Miss Luz, ano po nangyari? Na-aksidente daw si Madam B? Oh, Aidan. Tama. Dahil dyan sa alaga mo. Ano? Yung Pyra na yan, iniwan-iwan ang balde ng tubig, kaya nadulas si Madam B. Ano ba naman kasi ang mga pinagpapapasok mo dito, Aidan? Ang walang kwenta. Ma'am Luz, hindi naman yung sinasadya ni Tyra. Am I talking to you? Nasaan ba babaeng yan? Luz, sandali lang. Hinay-hinay naman, kapatid. Hindi pwede. Humanda sa akin yung babaeng yan. Luz! Ay, hindi! Luz? Pyra, Ma'am Luz, ano na namang katangahan niyang ginawa mo? Of all people, si Madam B pa talaga ang pinahamak mo? Siguro, tutunga-tunga ka na naman, kaya hindi mo na naman nagawa na mahusay ang trabaho mo, no? Ma'am Luz, hindi ko naman po sinasadya eh. Talaga? Pinuntahan ko lang naman po yung basurahan kasi muntik na magkasunog kanina. Diyos ko, nagdadahilan ka ba? Luz! Nagdadahilan Luz! ka ba? Ano, Luz! ha? Ano ka ba? Hoy! Huwag mo naman sasaktan yung bata. Eh, kapal na mukha eh! Ang laki-laki na nga ng maling ginawa, nakakahiya ka! Tapos sasabihin mo pa, nagdadahilan ka pa, gumagawa ka ng kwento, inventora ka? Ano? Inaamin ko naman po na kasalanan ko, Ma'am Luz, pero hindi ko naman po sinasadya. Talaga? Wala nang saysay mga sorry mo. The damage has been done. Kapal-kapal ng mukha ng babaeng to. Pagpilit makapasok sa trabaho, eh nihitog ka simple-simple, hindi mo kayang gawin? Ano? Ka? Tingin mo dahil maganda ka? Naniniwala ka maganda ka? Pwede ka na dito? Excuse me, ha? Wala ka silbi. Wala! Nakautak!
balita na po ba kay Madam B? Naisorry niyo na po ba ako sa kanya? It was really the janitress' fault. Huwag na natin gawing malaking issue to, ha? Dad, about the janitress. I don't want her to get away with this so easily. Kailangan niyo panagutin yung nangyari. Lalo pat si Mami yung napuruhan. Tungkol sa insidente nangyari kahapon, Hindi na po talaga mauulit yun, Sir Tito. para hindi talaga maulit yun. Isa lang request ng pamilya ni Madam B. Pera, sisante ka na. Po,